Hi, good evening everyone. Welcome ulit sa ating devotions. For tonight, our topic is from the book of Genesis chapter 49 verse 10. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler stop from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nations shall be his. So, kaya ang ating Panginoon ay tinatawag na Lion of Judah, kasi ang Panginoong Hesukristo ay galing kay Judah. Si Judah po ay sa Genesis 49:10 ay pinagpapala ni Jacob. At ito yung sinabi ni Jacob sa kanyang anak na si Judah na Judah, sa'yo manggagaling ang Messiah. Kaya from Judah to David to Jesus Christ, hindi naputol ang lineage hanggat ipinanganak ang Messiah. At ang Messiah ang maghahari ng pangwalang hanggan at ang mga bansa ay susunod sa Kanya. Sa Revelations chapter 5 verse 5, ang Panginoon ay tinatawag na Lion on the tribe of Judah, the root of David. Siya yung mananagumpay or leon na mula sa tribo ng Judah. Siya ang hari na ipinanganak at maghahari sa bansa. At yung obedience ng nations ay manggagaling sa Kanya. Kaya, siya ay the Lion of Judah kasi he is the coming Messianic King. Dahil ang Messiah kapag dumating siya yung maghahari sa lahat ng bansa. Kaya, yung Shiloh na tinatawag, ito yung prophetic na maraming mga rabbi pinag-aaralan nila na kung bakit na sa Panginoong Hesukristo, ang translation doon ay Messiah. Sabi nila, kapag dumating ang Messiah, kailangan kilala natin na kapag dumating ang Messiah, alamin natin kung anong pangalan niya. Kaya, ang tingin nila, yung pangalan ng Messiah ay Shiloh. Kasi yung mga Hudyo na naniniwala na kapag dumating ang Messiah or Shiloh, na lahat ng mga bansa ay susunod sa Kanya. Dahil ang Panginoong Hesukristo, siya ang Messiah of King na siya ang masusunod sa lahat ng bansa and conquer the nations na yung mga bansa na nilikha ng Diyos. At original na intention ay luluhod sa Kanya, luluhod sa ating Diyos at sasambahin. Kasi ang Diyos na yung bansa kasi na sumailalim sa pagsamba or napangunahan ng Satanas. Kaya doon sa Genesis chapter na dudurugin ng Panginoon ang ulo ng Diablo at isa sa ilalim sa kanyang paa na yung promise ng redemption, Jesus is the Lion of Judah because He will conquer the nations na yung mga bansang nahulog sa kasalanan, sasakupin
siya ng ating Panginoon. At dahil siya ang Messiah, kaya from the time the Lord was coming, doon nagsimula ang redemption. Dahil sabi ng Panginoon, lahat ng bansang nahulog sa kasalanan at mapapasailalim sa kasalanan ay magiging tagasunod. Kasi yung lahat ng tao na napasailalim ng kasalanan ay susunod sa Panginoon. Kasi yung kakarampot na disipulo ni Jesus Christ during that time sa Israel, naging million na yung disipulo ngayon. At hindi yan hihinto. Sa panahon natin ngayon, lagong lalago at hanggang makumpleto ang pagtutubos sa mga bansa. At yun yung second coming ng Jesus Christ. Kasi yung mga bansa fully restored na sa ating Diyos. Kasi yan ang sa talatang Biblia na hindi po tinawag si Jesus Christ na Lion of Judah nang walang dahilan. Jesus is called the Lion of Judah because He will defeat all His enemies. Kasi tatalunin niya lahat ng mga kaaway. Yung mga bansang nag-rebelde, ikakonquer niya, at gagawin niyang tagasunod. At yan yung prophecy sa aklat ni Isaiah, Daniel, Ezekiel, at sa marami pang libro na nasa New Testament hanggang Old Testament hanggang New Testament na gagawin ng Lord lahat ng tao na maging tagasunod niya. Kaya dapat kung ang makakikilalang tao nyo, ang sinusunod nyo dapat yung because he followed Jesus, kaya pinapalaw niyo siya. Hindi yung para lang sa idol niyo siya, kaya ipapalaw niyo na siya. You follow that human or that person because they are follow Jesus. So, dahil ang sabi, si Jesus Christ ay aakit sa langit mula sa kanyang trono sa langit at magiging iko-conquer niya yung nations under His feet and the Messiah. Kasi kapag natalo niya lahat ng kalaban, dahil yung second coming ng Lord ay yung kamatayan. Yun yung conquering the nations. Kaya maraming mga taong nangangaral ng ebanghelyo at nagdedesisyon by the power of the Holy Spirit para sumunod sa ating Panginoon, para araw-araw may naliligtas. At yun ay magtutuloy-tuloy lang. Yung the first coming and the second coming, patuloy lang lalago yan because the gospel of the Lord Jesus Christ is unstoppable. So, at yun yung tatandaan nyo na ang mundo natin ay dinesign para mag-worship sa Panginoon at sumunod. Obey the Lord. At kahit sino pang makapangyarihang makilala natin, walang ibang ipapalaw nyo kundi ang Panginoon. You follow the person because he follow Jesus. So, dapat yung maging mindset natin. Kung hindi siya sumusunod sa Panginoon, huwag natin susundin. Dahil idol mo lang siya, kaya sinusunod mo siya. Pero kung para sa Diyos, para sa gawain ng Diyos, karapat-dapat na sundin. Because the Lord is the Lion of Judah. Panginoon ng Panginoon.